Alright, hello. Magandang buhay sa ating lahat. Indeed, a blessed Sunday. And para sa mga nagtataka, no, online franchise pa din po ang pinasok nyo. Nagkataon lang na may mga bonus katulad nito. Of course, no matter what we face in life, God is the answer. Kasi He wants us to turn to Him. Each one of us really matters to God. What an amazing God, di ba? Palakpakan naman natin si Lord, no? Kasi gustong-gusto niyang nai-involve, no? Nai-involve siya sa mga buhay natin. And of course, we understand na having a relationship with an invisible God or seeking an intimacy with an invisible God is really a challenge. Baka hindi mo alam kung paano sisimulan. It takes time. Hindi tayo sanay. But one thing is for sure. I can assure you, God says, come and talk with me. Grabe, no? And Jesus made the way for that to happen by having this fellowship, this spiritual gathering. So, I request everyone, just be intentional. Kasi wala namang pilitan. No? Wala namang pilitan. Pumasok ka dito, hear the word of God. Kasi bukod sa nabubusog, ang mga katawan natin, our physical bodies, kailangan din mabusog ng spiritual bodies natin. So, and ang maganda doon, yung support system mo ay hindi lang support system para sa negosyo. And this is also a safe space or your support system, no? To surround yourself with people, get around others who can help you. Be assured, God invites you here to grow more deeply in your relationship with Him. Our great God cares about you so much na ikaw mismo na nanonood, oo, He invites you to take steps, baby steps to get to know Him more intimately. No specific religion, just pure relationship with God. Anyway, let's begin this with our grateful Genesis. Ayan, or grateful beginning. I'm really grateful, no? Dito sa linggong to, meron nga ako isang kausap the other day na sabi ko, tagal namin na hindi in touch, pero parang isang linggo lang pala. Sabi ko, oo nga, sa dami na nangyari, parang isang buwan yung isang linggo. Pero nakaka-bless kasi, alam mo yon, talagang ginagamit niya tayo, no? Uh, the Lord is using us to be a megaphone for His channel of blessings, no? And nakakatuwa din at nagpapagamit tayo, no? To use our hands and feet all for His glory. And nakaka-bless yung mga taong nami-meet natin, especially yung mga taong hindi natin kakilala, mga taong nagme-message lang. Kaya ako na-bless ako, I'm really grateful kasi itong kausap ko, just before this fellowship, grabe napanood niya lang ako sa YouTube. No, ang dami niya na daw pinapanood ng mga motivational videos pero na-touch siya dun sa video ko, especially sa siyang OFW from Saudi. So, hindi pa siya makapagsimula ngayon due to financial struggle pero sabi niya naging parang isa sa mga magiging answered prayer niya itong business natin at ma-meet niya rin ako. Kasi of course, binigyan din natin siya ng oras no para kausapin. Ayan. And I'm also grateful no for the gift of family, the gift of life of course, and yung talent natin, no? Na kahit nagkanda paus-paus tayo hindi tayo pinapabayaan, no? Parang every time na kailangan natin, hindi talaga totally nawawala na bumabalik at bumabalik siya. Kahit medyo bumubuntong hininga na, habol mo na yung hininga mo. Ayan. Thank you, Lord, pa din. God is giving us provision no, and strength. Ayun. Thank you, Lord, din no, sa food that we have here on the table as well. And I'm also thankful for Renzo for assisting kanina, no? Yung nagluto rin ng food. And of course, yung mabless din yung madami pang tao. I'm also grateful for the lives ng mga kasama ko dito ngayon. Ayan, kasama ko dito sina ayan, sina Tel Herky, si Lloyd, saka si Jill Naan. No? Ayan, so magkakasama kami ngayon. Anyway, sino pa gusto mag-share? Ayan, sino pa gusto mag-share ng kanyang grateful moments bago tayo magsimula? Meron pa ba? Wala na. All right. So let's proceed our spiritual gathering entitled, naku, napaganda ng topic natin ngayon, A Disciple's Journey. Na? To be led by Pastor Ralph Dulman. Thank you so much, Pas. Yes, magandang buhay sa lahat. Thank God, meron tayong extra strength to do this.
and to meet up online at magpalakasan sa ating relasyon sa Panginoon, sa ating sa Yes. Panginoon. So we really need this, no, as supplement to encourage, to learn, to grow together in the Lord. Now, salamat for this. Thank you. Kahit busy si Lawrence, andito, hindi nagsasawa sa awa ng Diyos, andito Yes. lagi. And before I also go to the Word of God, I praise God now because today sa ating bagong outreach center, pangatlong outreach natin ito, Wow. we just met second time today, but the Lord worked powerfully na meron tayong 20 souls, no? 9 adults na kasamang youth and also kids na 11 na tumanggap sa Panginoon. And kids are counted in the kingdom of God because kids are the most important, no? Kasi sabi nga ni Jesus, let the little children come to me. So, adults talaga at youth ang tinutubok ko doon sa place na yon, but the kids are also gathering. Hindi ko masyado tinutukan ng kids. Bakit? Merong church na nag-reach out sa kids. So as ethics, as pastors, we don't do that na meron tayong duplication. Sabi ko, ang adults, parents, youth ang aking i-sharean, but syempre kasama palagi yung mga bata. Sila mismo ay talagang masayang makinig sa salita ng Diyos. And kanina nga 11 yung kids and adults 8 na tumanggap sa Panginoon natin. No? Praise the Lord. So please pray for follow-up pa. Praise the Lord. Meron na tayong 10 chairs para sa Manzanilla Outreach. And hopefully another 10 chair para naman dito sa Ubay sa bagong center natin. Kasi yung isang center sa Bacolod ay nasa multipurpose ng barangay, hindi kailangan ng chairs. So, ito yung mga plans natin. And praise God dahil marami akong mga family members na talagang tumutulong sa akin all out para dito sa gawain ito. And also sa mga co-pastors ko na nag-encourage sa akin at nag-inspire din sa akin to move forward. Ay talaga. And also sa inyo, syempre, you are part of this sa vision na ito, no? Bago pa ako pumunta ng Bacolod, ay talagang shinare ko ang vision na to sa inyo. Kung alam niyo lang, kung andito kayo, Yes. shinare ko yan bago ako pumunta ng Bacolod. Sabi ko kay Lawrence at sa iba pa, you know what? I'm going to Bacolod by faith. Naalala niyo yon? 1 year nang nakalipas yon. Sabi ko, we will go to Bacolod by faith. Grabe Walang yan. kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan. But praise God, no? When we started this January 2023, by the grace of God, 55 plus souls na ang tumanggap, 5 na ang nabaptize, and please pray for more souls of harvest. You are part of this. Grabe ang joy namin ni Ma'am Sheila. Even yung mga kids kong maliit, before I started the Bible study kanina, talagang kinuha niya yung Bible at binigay sa akin. Aba, pastor na ata tong bunso ko. Anyway, so nakakatuwa, no? Sabi ko nga sa post ko kanina, me and my house will serve the Lord. Me and my house will serve the Lord. And I'm praying sa inyo rin, pag nagkapamilya kayo, kayong mga singles, ay sana, no, your family will serve the Lord. At sa inyo naman na meron ng pamilya, prayer ko rin. At alam ko, nakikita ko na meron ng changes. You are serving the Lord as a family. Salamat sa Panginoon. Natutuwa rin ako kay Ma'am Naan, no? Kay Naan. Talagang ni-refer niya yung friend niya ulit for coaching, no? And nandun na rin yung counseling syempre. So, salamat for that and we will have a follow-up session next week. Nagkaroon lang ng sakit sa mata siya na nagluluha-luha. And so, ang daming gawain sa Panginoon. Si Ma'am Ana nandito rin sa aming Bible Study Weekly. Talagang nag-a-attend po siya. Now, let's go to our topic and let's pray first. Lord, may you guide us. May you speak to us that this message tonight will empower us, will convict us, will remind us to obey you and to grow in you and in your word. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen and amen. A disciples journey. Pag sinabing journey, ito'y paglalakbay. Pag sinabing paglalakbay, kunwari from Cavite
maglalakbay papuntang, sabihin na natin short lakbay, Cavite hanggang Sho. Pupunta si Lawrence doon. Pagpunta niya ng Cavite, mag-stop ba siya ng Las Piñas? Di ba hindi? Didiretso siya ng Sho Boulevard. So sa disciples journey, bilang disipulo ni Kristo, no? Sa lahat ng naniniwala na sa Panginoon and nandyan sa online ngayon, isipin niyo palagi nung naging disciple na kayo, hindi kayo humihinto. Hindi kayo hihinto na medyo nag-enjoy na ako sa level na to, okay na to. Hindi po hindi tayo naghihinto. Now, I have a question as opening introductory question sa inyong lahat. Now, bilang disciple ni Jesus, no, after mong mag-believe kay Jesus, after mong mabaptize, no, kay Jesus, anong next? Sa tingin nyo, anong next? After mong mag-believe at hindi ka pa nabaptize, syempre, baptism ang next. Sa mga nag-believe naman at nag-baptize, ano ang next? Sa tingin nyo? Anong next? Disciple. Discipleship, syempre. No? Nagsimula ang discipleship nung nag-believe ka, nabaptize ka, at discipleship is hindi lang siya lifelong until eternity. Dahil kahit sa langit, mag-grow pa ang learning natin about God because He will reveal to us who He is kahit sa langit na tayo. Okay? So, kahit kasama na natin ang Diyos, there will always be new learning. Naniniwala ba kayo? Akala nyo pagdating natin sa langit, stop na? Hindi. You don't know God fully yet. Kalingkingan pa lang yan. So, marami pa. So, tama yung disciple making ang next. I mean, yun nga, nagsimula sa belief. Now, by faith, you are baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Then mag-journey tayo, hindi tayo mag-stop. Marami kasing tao ito, reminder sa lahat. Maraming believer, nag-stop sila sa going to church every Sunday. Hanggang doon na lang. Nakalimutan nila, meron pang ibang level of maturity. Now, tingnan natin itong papakita ko sa inyo. Ito yung parang illustration. Next slide. Illustration, no? Gagamitin ko ang framework ng church planting dito sa Bacolod. Itong framework na ito, hindi naman ito original. Galing naman yan sa Bible. Kung sa ibang church pa yan, ang nakikita niyong word dyan, ang share, yan ang evangelism. Share is evangelism. Yung support group, yan yung fellowship and nurturing na patuloy tayo sa Word of God. At yung shape up, yan naman yung iti-train ka. No? Iti-train ka, imi-mentor ka. Para ano? Para i-send ka. Ang send means, i-send ka para mag-share naman ulit sa mga non-believers. Nakita niyo yung cycle? I-share si Christ sa iyo. Pag tinanggap mo, syempre, baptism na agad. Huwag mo nang patagalin. Then, support group means talagang lulutuin tayo sa salita ng Panginoon at hanggang tumibay tayo. At yung shape up, yun yung ititrain naman tayo. Paano mag-pray, paano mag-share ng gospel, paano magbasa ng Bible na hindi tayo nahihirapan intindihin ito sa tulong ng Holy Spirit. At paano mag-disciple din ng iba. That's why after ng training, shape up tawag yan, ang next niyan is isi-send ka na para mag-share ka rin ng gospel sa iba. So nakita nyo, hindi tayo nag-stop. Ang problema, maraming Kristiyano nag-stop sa support group. Nakita nyo ba? Maraming Kristiyano nag-stop na lang dito sa support group kasi enjoy na ako sa small group ko, pastor. Enjoy na ako sa Bible study namin sa church. How about i-train ka? Nagpa-train ka na ba? After ma-train ka, na-send ka na ba para mag-do ng outreach, mag-share ng gospel sa iba, or train ka paano magsalita from the Word of God, o paano gumawa ng vlog from the Word of God, paano mag-share ng short Bible study mo from the Word of God. At malalaman mo actually yan through shaping up or training. Now, ano naman yung seek God sa gitna? Yung seek God, yan yung worship.
Well, all the things we are doing here around yung share, support, shape, and send, lahat yan, we do it for the glory of God. That's seeking God or seeking God or worshiping God. Kasi kung ang basis niyan actually is, alam nyo, nasa Psalm, Psalm 24, 3-6, no? I don't know kung nandito yan sa slide ko, pero mamaya na lang kung kailangan basahin natin. Psalm 24, 3-6. Now, let's go to the next slide. Now, again yung pinakita ko sa inyo, yun ang framework ng ministry sa church planting. Meron talagang level hanggang lumago. Hindi pwedeng hanggang dito lang. Naging believer, na-baptize, ending na. Going to church na lang. Hindi yon ang kalooban ni Lord. Now, tingnan nyo ang mga disciples ni Jesus. Nag-stop ba sila sa pagiging believer lang? Hindi. Tingnan nyo. Nakasulat yan sa hindi makita ang word, no? I mean, anong verse nga yan ulit? Nasa Matthew chapter 4 ata yan. Sinabi dyan, from that time on, Jesus began to preach. Napansin nyo? Jesus began to preach. Ang unang ginagawa talaga is to preach the gospel para merong maniwala, merong mag-believe, no? Paano mag-believe ang mga tao? Hindi naman nag-preach ang church. Dapat mag-preach ang church at hindi lang church. Ang bawat Kristiyano, lalo na na-train ka na, you have to preach. Or kung di ka naman marunong mag-preach, you have to speak about Jesus. You have to ipakilala mo si Jesus sa iba. So, sino ba sa atin dito nahihirapan magpakilala kay Jesus sa iba? Then, it's time for us to be trained. Kasi nandun yung Holy Spirit para tayo ay tulungan at nandito rin ang mga ibang Kristiyano para i-train tayo. Okay? So, anong preach ni Jesus? Napansin nyo? Ang preach ni Jesus, simple lang noon. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Grabe, no? Mag-repent. Tumalikod sa kasalanan. Kasi ang kingdom of God ay nandito na malapit. Referring to Jesus Christ. Nandyan kasi si Jesus Christ. Dumating na siya. That's why ang preaching niya, mag-repent na kayo sa kasalanan kasi andito na ako. Parang yun ang ibig sabihin. No? Now, after niya mag-preach, siyempre, tumawag siya ng mga disipulo niya. Okay? By the time of more or less 32 years old na si Jesus, 30, nagsimula siya mag-ministry, 32 years old, more or less, dyan after niyang 2 years and a half na ministry, tumawag na siya ng mga disciples niya. At sa verse 18, sinabi dito, Jesus was walking beside the Sea of Galilee. He saw two brothers. Sinong two brothers na yon? Si Simon at si Andrew. Si Simon, isa lang yan Simon Peter, isa lang yan. So sometimes si Simon, tinatawag Simon or sometimes Peter. So tinawag sila ni Jesus. They were casting their nets. Okay. Casting a net sa lake. Because they are fishermen. Nakita sila ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? After mag-preach si Jesus, anong ginawa ni Jesus? Tinawag niya sila. Sabi niya, come, follow me. Sumunod kayo sa akin. And I will send you out to fish for people. Tinawag sila ni Jesus para hindi na lang maghanap buhay na bilang fishermen. Tinawag sila para maghanap ng mga non-believing people para maging fishers of men sila. Nakita nyo? So ang purpose ni God sa atin ay napaka-high. Hindi lang hanggang maghanap buhay. Mga kapatid at kaibigan, ang buhay natin hindi lang para to earn money or make a living. Our life should be lived for Jesus Christ. Hindi lang para maghanap buhay, kundi para maghanap din ng mga non-believers at share ng gospel. Ganun dapat ang Kristiyano. So hindi tayo nag-stop lang bilang believer. Every Sunday we go to church. In other versions, ang tawag doon, I will make you fishers of men, sabi ni Jesus. And at once, nung sinabi ni Jesus, come and follow me, anong kanilang response? They followed Jesus immediately. Grabe, wala nang alam na naman nila sila kung sino si Jesus. Alam na nila kung ano ang power ni Jesus. Nakita na nila kung paano magpagaling si Jesus.
Nakita nila yung authority ni Jesus. That's why when Jesus called them, come and follow me, grabe, sumunod agad. And going on from there, hindi nag-stop si Jesus kay Simon at kay Andrew na kapatid niya. Nagpatuloy si Jesus to call James and John. Si James at si John, sila ay yung mga anak ni Zebedee. Okay. After nilang tinawag sila ni Jesus, ano nangyari? They were preparing their nets. Jesus called them. Immediately, James and John left the boat and their father, they left their father as well and they followed Jesus. Grabe, grabing commitment. Iniwan ang pagiging fisherman para i-follow si Jesus. Now, hindi ibig sabihin nito lahat kayo mag-resign sa trabaho, ha? Ang context lang nito, itong si Simon at si Andrew, si James at si John, ang context lang nito talaga is ititrain talaga sila ni Jesus bilang mga disciples. Because someday, they will be sent. Okay? They will be sent to share the gospel and to make disciples. Yun ang context nun, ha? Hindi sinasabi na lahat kayo mag-resign sa trabaho at follow Jesus. Hindi sinasabi yon. Depende yan. May mga taong katulad ko, tinawag talaga sa full-time ministry na magseseminaryo talaga. So, ito na. Basahin na naman natin ang last chapter ng Matthew. Ito yung mga unang chapter ng Matthew. Ito na yung ngayon, yung last chapter. Bakit natin babasahin ang last chapter? Kasi aalamin natin kung lumago ba talaga ang mga disciples sa kanilang journey as a disciple of Jesus Christ. Okay? Aalamin natin, ha. Tingnan natin. Now, tapos na yung pagtawag sa kanila. Nag-ministry si Jesus. Ano pa nangyari? Sa huli, nag-suffer si Jesus. Binigay buhay niya sa cross. Nilibing, namatay siya, nilibing. Nag-resurrect on the third day. At anong nangyari? Nagpakita siya for 40 days sa mga disciples and other followers, 11 disciples plus other followers, mga 400 to 500 followers na kanyang tinawag, no? Marami na siyang followers nung na-resurrect siya at bago siya mag-ascend, sinabihan niya mga disciples, ito na, sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Take note, to the mountain. Maraming mountains, isa lang ang tinuro ni Jesus at lahat sila doon pumunta. Naintindihan niyo? Maraming mountains, pumili si Jesus ng isang mountain at doon sila lahat nag-meet up. So, sino ang nasusunod sa buhay nila? Si Jesus. So, ibig sabihin, nag-progress ang mga disciples sa obedience. Hindi na sila katulad noon na matigas ang ulo, no? Si Peter this time, hindi na siya, na-reinstate na siya ulit ni Jesus para maging leader ulit kasi he denied Jesus 3 times. So, tinanong din siya ni Jesus 3 times kung mahal niya ba talaga si Jesus, pakainin ang mga maliliit na tupa, ingatan at alagaan ang mga tupa, at ipakainin ang mga mas matatandang tupa. So, lambs and sheep, magkaiba yon. So, ibig sabihin, lambs, new believers, yung mga sheep na mga growing na talaga na believers. Sabi ni Lord, pakainin mo sila at alagaan. So, dito natin makikita, nag-progress din naman ang mga disciples, no? Pero hindi yan perfect. Like us, nagkakamali rin yan along the way, no? So, when they saw Jesus, anong ginawa ng iba? They worship Jesus. Most of them, they worship Jesus. But some doubted. Hindi naniwala na nabuhay muli si Jesus. Hindi naniwala, nag-doubt pa rin, no? Nakita niyo, nandun pa rin yan. May faith, ang iba nagda-doubt. Pero makikita mo, Jesus is very patient. Hindi niya sila ni-rebuke na parang ayoko na sa inyo. Palagi na lang kayo nagda-doubt. Hindi. Binibigyan niya pa rin ng chance na to grow, no? Binibigyan niya ng space to grow ang mga disciples. And so they worship and some doubted. So mas marami yung nag-worship, konti may nag-doubt din. Then verse 18, dahil nakita ni Jesus na kailangan ng bumalik sa kanyang trono, balik sa langit, Jesus came to them and said, all authority
in heaven and on earth has been given to me, therefore, go and make disciples. So kanina, tinawag sila. Doon sa chapter 4 ba yun ng Matthew? Tinawag sila at iniwan ang lahat. Sumunod lang kay Jesus. Ngayon, sa huling banda na chapters ng Matthew, nakita mo talagang na lumago na rin ang karamihan sa kanila at tinalaga na sila to go and make disciples. And sabi doon, hindi lang mag-make disciples, mag-baptize din ng mga naniniwala in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So tandaan nyo, once you are baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Tandaan nyo, you are not baptized in the name of the church, in the name of organization, or in the name of the pastor. You are baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Yan Tapos, sabi niya pa, teach them to obey everything. Kung ano yung tunuro ko, lahat yon i-obey. Hindi pwedeng pipiliin mo lang yung i-obey mo. Nasabihin mo, Lord, mas mahirap yun, ito lang i-obey ko. No, everything, every teaching that God has given us should be obeyed in our lives. Tapos ano pa, may promise pa si Lord. Surely I am with you always to the very end of age. Now, merong good news sa ating lahat na naniniwala kay Jesus. Sa journey ng ating paglalakbay bilang disipulo, God is always with us. Wala na akong hihilingin. Yun lang. Yung presensya lang ni Lord kasama ko, okay na ako. Hopefully, ganon din kayo. No? Kasama nyo ang Diyos. Bilang believers ni Jesus Christ, He will never leave you nor forsake you. Basta, ang sinabi niya, go and make disciples. Hindi ka pwede mag-expect na, Lord, be with me, but you are going to the other direction. You are not disciple making. You are not making disciples pala. Hindi pwede yon. You want the presence of God, then make disciples also. Because God is with you. At malalaman mo naman talaga kung si Lord na sa iyo eh. Alam mo ba anong proof? The power of the Holy Spirit is at work in you. Na yung pinaka-kataas-taasang authority na binigay ni Jesus, naririnig sa buhay mo, sinusunod mo, at kung anong sinasabi mo, no? Basta salita ni Lord, hindi yung kung ano-ano na lang sasabihin mo. Whatever you do, God is prospering it. Pag sinabi kong prospering it, God is making you move forward. Yung kingdom niya talaga ang nag-move forward. Yun ay isang basis na si God ay nasa iyo. Ang kanyang kingdom nag-move forward. Ang mga tao naniniwala sa testimony mo about God. Ang mga tao tinitingala ang authority ni Jesus Christ at nakikita sa buhay mo. Wow, ano bang authority ni Jesus? The highest authority in all the universe, even beyond the universe. Ang pinakataas-taasang authority ng ating Diyos binigay sa lahat ng kanyang disipulo. At kung ikaw yon, kasama ka sa taong merong authority ni Jesus. Pag sinabi mong authority, na kahit yung demonyo umaalis, hindi ka pa nagsasalita. Ganun ang taong may authority ni Jesus. Hindi ka pa nagsasalita, nagsisitakbuhan na umaalis na ang mga demonyo. Okay, nakita niyo yung ministry namin, nasa field, farm, sobrang lawak yon. Sabi ko, nasi-CR na ako, gusto kong umihi. Sabi ng kasama ko, mag-ano ka na lang dyan, magtabi-tabi. Actually, take note, no? Hindi tayo nagtatabi-tabi. Bakit? May authority tayo ni Jesus, magtatabi-tabi ka, mag-excuse me ka sa engkanto. Hindi po. Huwag niyong gawin yun, ha? Pag nasa nature kayo, kumari, iihi ka, or kung ano mang gagawin mo, dumadaan ka sa mga puno ng balete, huwag ka mag-excuse me. Oh, sa kasabihan ng mga matatanda, tabi-tabi po. Hindi, huwag ka mag-excuse me. The authority of Jesus is in you. Sabi nila, Pastor, wala namang mawawala kung susundin ko yung tabi-tabi. Meron. Anong nawala? Faith.
Wala kang faith kay Jesus. Ang totoong taong anak ng Diyos, hindi nagtatabi-tabi, hindi nag-excuse me sa demonyo. Ang demonyo ang lumalayas. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo? Ang demonyo ang lumalayas. Hindi ikaw mag-e-excuse me. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Nakita natin na si Jesus mismo, minake sure niya na ang mga disipulo niya, pag alis niya, magiging maturing disciples. Hindi sila nanatili bilang believer. Naging faithful followers talaga sila na hanggat sa kahuli-huli ang hininga, kahit pinatay sila halos lahat. Minartir, ibig sabihin ng minartir, pinugutan ng ulo, hinati ang katawan, hindi sila umatras. Yon ang totoong journey ng disciples ni Jesus. Sa atin today, ganun din. Hindi pwedeng sanay lang tayong umupo sa church every Sunday. Anong mangyari sa atin kung ganun lang faith natin? Nag-believe tayo, nabaptize tayo, tapos uupo sa church every Sunday. Kung hindi tayo na-train to make disciples, paano na lang tayo kung merong mga pagsubok sa buhay? Kasi na-train lang naman tayo umupo sa church eh. Hindi tayo nasubok na mag-make disciples, mag-share ng gospel, i-reject ng tao yung sinishare mo. Hindi ka naging malakas kasi palagi ka na lang nakaupo sa church. We are called to make disciples, to go out of our comfort zone and practice and exercise the authority of Jesus. Paano mo malalaman na practice mo yung authority ni Jesus, hindi ka nga umaalis sa church every Sunday, doon ka lang nakaupo, uuwi ka. Balik ka na naman next Sunday, uuwi ka na naman. Making disciples is going out of your comfort zone and preach the gospel. I-share mo yung faith mo sa katabi mo, sa client mo, sa business partner mo. Yon ang making disciples. You share Jesus Christ, at pag nag-believe na siya kay Jesus Christ, syempre, i-assure mo siya na mabaptize siya sa isang lokal na church, and also, after mabaptize siya, mas-support group na yan para maluto talaga sa Word of God, and after maluto sa Word of God, matrain pa siya sa Word of God and sa works of God din and isisend din siya to share the gospel to others. Ganun ang cycle ng journey of disciple making. Na may tanong ako sa inyo. Gagraduate ka ba ng college? Pag nanatili ka lang sa grade 5? Gagraduate ba tayo sa college kung nagstay lang tayo sa grade 7? Hindi. Mismo. Bakit sa spiritual life nakalimutan ng karamihan na hindi pala nagstay doon sa level na yon? Lahat tayo dapat lumalago. At yun ay mangyayari sa tulong ng Holy Spirit kung tayo rin willing magpasakop sa Holy Spirit at mag-obey. Intindihan niyo? The disciple of Jesus Christ is an organic person. Mag-grow talaga yan. Pero pag alam nyo, ang masakit sa ulo, ito experience ko as a pastor na tumagal din sa church. Na-observe ko, ang masakit sa ulo sa ministry, yung mga believers na hindi na-train. Nanatili na lang for 30 years, for 50 years, nakaupo every Sunday sa church, hindi sila na-train to make disciples, nasanay na lang mag-attend ng church, yun ang mga sakit sa ulo. Bakit sakit sa ulo? Pag sinabi mong mag-share ng gospel, sila yung unang sasabi, wag na pastor, sanayan na natin to, tayo-tayo lang magsimba dito, yun na. Yun ang mga sakit sa ulo. Pag hindi na nga lumago yung Christian life, sila yung palaging maghinder sa'yo pag merong gawain. Another example, ang itlog. Di ba ano tawag doon? Sa lilimliman ng manok, anong tawag sa Tagalog yung itlog bago mag-hatch? Ano yon? Yung itlog, magstay sa ilalim ng inahin na manok. Di ba? For ilang days? 24? 25? Ilan? Ang itlog meant para mag-hatch. Tama? Tama.
Ang itlog, pag hindi na nag-hatch, nanatili siyang itlog, anong mangyari? Scrambled egg. Magiging bulok na itlog. Bulok pala. Kala ko lulutuin na eh. Ibig sabihin, tama naman yon. Pero hindi yon sobrang tagal na itlog. Kasi yung tagal na itlog, mabubulok, mabaho. Ganon din ang Kristiyanong hindi na train. Nanatili na lang sa church, simba-simba sa church. Hindi na train mag-share ng gospel, hindi na train mag-coach ng ibang tao sa Panginoon. Ang mangyayari sa kanila, mabubulok yun at babaho. So, ganun din naman sa spiritual life natin. Meron talagang cycle. O, pakita ko sa inyo ang next. Merong next nito eh. Kanina pinakita ko yung share, support group, share Christ support group, shape up, and send. Next slide. Paki-transfer sa next slide. Explain ko sa inyo bakit may ganon. Anong ibig sabihin ng share Christ? Tingnan mo, ang seek God, yun na yung worship. Okay? Yun ang seek God. Yun yung disciple. Diba? Bilang disciple, hinahanap mo talaga si Jesus. Now, pag nahanap mo na si Jesus, na-share na yung gospel sa iyo, anong tawag sa share the gospel? Yun yung evangelism. Tama? Yun yung starting point ng faith. After mong ma-evangelize, syempre, support group, nandun ka sa fellowship. I-edify ka sa faith, sa church. Then, shape up, nandun yung equipping and training. Diba sa business nyo, every week may training. Tapos, after ng training, isi-send ka and that is engage. Evangelism, edify, equip, engage. Ganon palagi ang cycle ng disciple making. Hindi tayo pwedeng manatili na lang, I will seek God, worship God, okay na to. Hindi pwede. You will go through this cycle para ikaw naman mag-seek sa ibang lost, mag-share ng gospel, i-usher sila sa Panginoon. Naintindihan niya? Now, to end this, meron na akong ending. Yay! Tapos na. Merong last slide. Diba? Sabi ni Jesus, I am with you always to the very end of age. Kasi after ng age na to sa world, merong new heaven and new earth. So, hindi pa rin nag-stop actually. Now, ang magsa-stop lang yung unbelievers kasi mapunta sila sa final destination. Yung believers, ma-promote from paradise to the new heaven and the new earth. Now, anong mangyayari? In this journey of the disciples of Jesus Christ, ito lang naman ang tatlo ang gustong makita ni God. At ipaalala sa atin na in this journey, God is with us. Our faithful God is with us. Alam niyo ba yon? Faithful siya dahil what He has started in your life, He will complete it. Narinig niyo ba yung verse na yon? What God has started in you, alam niyo, may good news ako. He will complete that. And God, our faithful God is with us. In this journey, huwag kang malungkot. Kung umabot ka man sa sitwasyon na nalulungkot ka na kasi hindi ka na nag-grow, nadidepress ka, na-anxious ka, ito lang paalala. Our faithful God is with us. Number 2, Jesus Christ will enable us to be faithful as well. Di ba kasama natin ang faithful God? Para ano? Para tayo maging faithful din until the end. Hindi pwedeng hanggang gitna lang. Until the end. At ito pa, hindi lang pwede faithful, fruitful din. Ang daming tao sabihin, pastor, basta kilala ko si Lord, love ko si Lord. Ang tanong, may fruits ba? Naging fruitful ka ba? Nagdi-disciple ka ba? May nasharean ka ba ng gospel? Hindi po, pastor. Basta alam ko, mahal ko si Lord. Hindi pwede. At totoong nag-abide kay Jesus, may fruits, di ba? I am the vine, you are the branches, sabi ni Jesus. Everyone who remains in me and remains in my word and remains in my love will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala kang fruit. So God is with us. He is faithful because He wants us to be faithful so that we will be fruitful. In short, hindi lang puro faithfulness ito. Sasalain tayo na maging fruitful din. Puputulin ni Lord yung mga sanga na hindi namumunga para mas maging fruitful pa tayo. Anong klaseng fruitfulness? Hindi lang ako nagsasalita dito ng money. Fruitfulness in the Bible is about spiritual fruits.
fruits that will last. Ano yon? Souls that are won in the kingdom of God. Souls and believers who are growing in the kingdom of God. Disciples of Christ who are being trained and nurtured in the Word of God. A believer's life, a disciple's life, which is filled with spiritual fruits also. Ano yun? Love, joy, peace, kindness, meekness, ano pa ba? Goodness, ano pa? Hindi ko memorize. Long-suffering, self-control, hindi ko memorize. Patience, yun yung mga hindi nakikita na mata. At yun ang mas nag-last. Eternal fruit that lasts. Ang money, nawawala. Kasikatan, nawawala. Beauty, nawawala yan. But the eternal fruits that is love, joy, peace, nandyan yan forever sa buhay ng mga Kristiyanong lumalago sa journey na ito. And the faithful God will always be with us. He will make sure we will all grow. We will not fall down. Kung mag-fall down man tayo, iaangat tayo balik para makabangon at mag-make disciples ulit at mag-fruitful ng eternal fruits. Fruits that will last forever. Faithfulness, fruitfulness goes together. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, faithful naman ako, matagal na ako nag-church. Where's your fruit? Jesus is expecting us to bear fruit. Don't be mistaken. Naalala nyo si Jesus, naghanap ng bunga sa fig tree. Sabi niya, wow, daming leaves ang fig tree. Pagkakita niya walang fruit, nagalit siya. Kinurse niya yung fig tree na lanta from the roots to the branches and leaves. Bakit? God expects fruitfulness sa ating lahat. And that will happen because God is with us and He is faithful. Sana manatili tayo sa faithful God, sa pag-journey sa life na ito with our faithful God. Also, we are being faithful to our faithful God so that we will bear much fruit. Faithfulness, fruitfulness goes together. Sana lumago tayong lahat by the help of God. God bless you all. Ayun. Thank you, Lord. Grabe, no? Ang dilim ko, di ba? Ayan. Yun, madilim pa din. Kahit anong gawin ko, dumilim pa din. Ayan. Okay. Ay, laglag. Yan. Ganda. Grabe, no? Bale, diniscuss ni Pastor yung buhay ng isang Christian or bilang disciple na nilino na kasi karamihan sa atin talaga, Choppy. parang basta mas ka lang every Sunday. Ay, hello. Ayan. Choppy pa, choppy. Hello? Okay na yan. So parang pinalaki kasi tayo na nasanay tayo na maging perfect attendance lang every Sunday sa church. No? Tapos after nun, kain na. Yan. Sunday gathering na, family day na. No? So parang yun yung nakasanayan. Pero tama talaga na we need to honor God and make disciples. Yun talaga yung pinaka mission natin. And ang galing kasi shinare ni Past yung journey and yung difference do sa phases, no, nung pagsisimula natin. Na ito is one part of the support group. One part of the support group na pwedeng makatulong sa'yo na ini-equip ka din, no, when it comes to sharing. Well, of course, kung gusto mo talaga yung pinaka-sharing part na, no, ah magpapa-exclusive ka na kay Paz, 'di ba? Para talagang maturuan ka na niya one-on-one talaga kung paano i-share yung gospel. Pero overall, ang galing para talagang negosyo lang natin yung yung step by step natin Ang galing from sharing the gospel, yung ebanghelyo no, the evangelism, din yung support group which is
yung edifying and the fellowship, no, that we're having. Then yung shape up, yun. No, kung saan ka ba talaga, kaya may mga ministry eh, 'di ba, Pas? 'Di ba? Kaya may mga ministry para at least mas matulungan ka kung saan ka ba mas nag-excel or kung saan mas makakatulong yung skills or yung gifts mo, no, para ma-glorify si Lord. Galing. Tsaka Tama. syempre, through that way, no, through maximizing that gift, pwede mo nang i-share yung negosyo natin. Ang ganda, ang ganda. No, so doon nalinawan ako sa part na yon. How about you iba? May gusto ba kayong i-share? How about the others? Sino pang gusto mag-share? Ah, sino? Meron pa ba? Wala na. Yan, Ma'am Choppy ulit. Rochelle. Ma'am Ay, si Rochelle. Ma'am Rochelle. Hello po. Good evening po. Yeah, ingat po sa kagawa. Ako yung ano, tumatak po sa akin yung ano. Ito lagi ko tong ano eh. Lagi kong, tawag ito. Lagi kong sinasabi to sa anak ko, sa parents ko, sa kahit sino mang ano, ah, yung alam kong lalay, ay, ano tawag ito. Bawa may lakad siya or may pupuntahan. Sasabihin ko lagi, God be with you. Ito yun yung ano sa akin tumatak na sa'yo. I am with you always. Totoo naman yun eh. Sa every ano ng buhay natin na katabi natin siya lagi, kasama natin siya lagi. Kaya naman, I'm so uh, thankful and grateful kasi sa lahat talaga is kasama natin siya. Ngayon nga, yung i-share ko yung sa journey ng anak ko, transfer ko siya ng school, mas mataas ang matrikula. Pero ano pa din, yung pera, ano eh, nandiyan na nga po. Then yung mga kasama kong parents dun sa isang school, kasama ko pa rin sila dito. So, ano pa rin kami, yung nakakapag-communicate, nakakapag-share. Kasi pareho-pareho kaming umuhugot sa isa sila ng lakas. Kasi yung mga ano ng anak namin. Then, yun, God is with us, sabi ko lagi sa kanila na malalagpasan natin to, magiging okay yung mga bata. Ganun. At hindi niya tayo pababayaan. Ayun lang po. Thank you po, Pas. Galing. Tama, no? God is with us always. Wow, no? Parang yung kanina lang, no? Yung preaching sa, no? Sa victory, no? Kumbaga, our God is a promise fulfilling God, no? Na tama eh, parang shinare kanina ni Paz, no? Na He will be faithful. Ano man ang sinimulan niya sa buhay natin, tatapusin niya yon, no? Amen. Grabe yarn, no? God keeps His promises. Grabe. Kaya, this is one of the in and true faith, the Son of God, no? Kumbaga, there's no other way to receive God's promises except through Jesus Christ. Tama. And of course, we are duty bound, no? So dito malinaw na we're duty bound to tell others ang katotohanan. Yes, thank you Lord, no? Kaya let's keep sharing the faith, no? Let's keep sharing the gospel. And of course, mas maganda dumadami talaga tayo dito. Ayun lang. Thank you so much. Pass back to you. Praise God. So, yun na nga, no? Always remember as anak ng Diyos, nandyan siya sa atin. No? Amen. Exclusive yun sa anak ng Diyos lang yun, ha? So, Grabe yun. ina-clarify natin kasi yung iba dyan, alam mo naman, hindi naniniwala kay Jesus, tapos sabihin nila, God is with me. Sa salita mo lang yun. Pero sa Word of God, klaro yan. The children of God, nandyan din ang promise ni God, ang presence ni God. No? Ang ganda no, ng mensahe niya pala sa BCF dahil yun na nga, He is the promise maker, He is the promise fulfiller din eh. Siya ang gagawa nun, siya rin ang mag-fulfill. No? Kaya nga sabi ko sa inyo palagi, once sinabi ni God, siya ang mag-fulfill nun. Hindi yun nakasalalay kung anong sinabi mo. Yes. Yun pa rin yung check and balance. Kung anong prinamis ni God, yun yung i-fulfill niya. Hindi yun dahil sinabi mo. Nagkataon lang Tama. siguro ang sinabi mo
yun din ang promise niya. No? Anyway, thank you so much. Again, grabe. Hindi namin makontain ni Ma'am Sheila. Weekly na kaming nagmi-ministry Yay! sa tatlong outreach, and all are by faith. And salamat dahil si Lord patuloy lang naging faithful. Salamat sa mga ministry partners na tumutulong at talagang ginagamit kayo ni Lord para din matustusan ang mga pangailangan namin. Kung nakita nyo yung isang outreach ko doon, ang kanilang upuan iba-iba. Kasi ang host namin sa Pulupandan, sa isang outreach namin, nanghihiram pa yan ng mga bangko sa mga kapitbahay. Igagather niya lahat ng kanila. Kaya iba-ibang itsura ng mga upuan. Okay? Galing. So, sabi ko, meron ng 10 nabili and na chairs. Ang isang chair is 419 na Yoratex talaga, yung matibay. At sabi ko, every now and then, pag meron na namang blessing na again sa isang outreach na naman. So, ganun lang tayo. The Lord is doing something. Lahat ng investment natin sa Panginoon, hindi po yon parang wala lang. Meron po yung reward sa Panginoon. So, I'm not saying na lahat ng reward dito lang sa lupa. Meron pang reward after this life, ha? Huwag puro sa lupa lang. May reward pa pagdating niya ulit. Ang dito sa lupa, incentives lang yon, hindi pa yon ang reward. Ha? Yun, bonus Thank you lang. so much. Bonus lang yung nasa lupa pa na natatanggap nyo. Ang reward talaga, pag dumating pa siya ulit. Okay? Thank you so much sa time nyo. Let us pray. Panginoon, salamat po for being with us always, for blessing us with your word, and your presence is always guiding us. Your presence never leaves us. Salamat, Panginoon. Salamat for making us see the journey of a Christian, of a disciple, na dapat lumalago talaga kaming lahat sa tulong ng Holy Spirit at syempre sa pag-nurture sa amin, Lord, through your word. Salamat, Panginoon, sa lahat ng faithful talaga nandito palagi para mag-level up pa sa faith, no? Para makatanggap pa ng instruction sa inyo. I pray sa mga manunood pa sa recorded nito, mabless din sila at tumanggap din sila kay Jesus Christ, because that's the start of disciple making, yung pag-believe nila. And so, pag nag-believe naman sila, nandun ang promise that you will never leave us nor forsake us, because you are our faithful God. And you also expect us to be faithful and to be fruitful. Salamat, Panginoon. And I just pray that you bless them, all of them, ang kanilang health, ang kanilang relationships, ang kanilang business, sa lahat ng nag-join sa amin sa online, sa FB Live. Bless them as well. All this I pray in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. I pray. Amen and amen. Picture tayo. Amen. Picture. Yes, picture tayo. Ready? 1, 2, 3. Yarn. Thank you. Thank you so much, Pas. God bless po. Welcome. Thank you po, Pas. Mama Ingat na po, Richel, DL. Erky, Lloyd, Lawrence, thank you. At sa FB Live na natin. Thank you. Bye-bye po.